oposisyon. Sino ba miyembro niyan? Ay. Di ba yan yung iimbestigahan ng ICI? No? Yan yung gusto mo magkaroon ng representasyon sa ICI? Di ba? Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Oh. Tapos, ang lakas mo. Para sabihin na ang mastermind dito sa mga banat sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Senator Joel Villanueva ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan. Siya pa daw ang mastermind sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Diba? Lakas naman ang loob mo. Goes again. Anong tawag sa tao na paniwalang-paniwala sa kanyang sariling kasinungalingan, no? Anong tawag sa kanya? Ano? Yung tumatawag sa sarili na Ambassador of Jesus Christ, no? Pero mo, eto na naman siya, no? Gumawa ng isang napakagandang proposal. Ganda ng proposal. Na kailangan daw magkaroon ng representatibo ang mga kulto ang oposisyon dito sa ICI. How do you really feel? Independent, no? Hindi ko na matapos, no? Independent cult. Kaya nga tinawag na independent eh. Nakatatas na naman BP niya. Mr. Forthwith. Kaya na naman si Mr. Remand. Diba? Kaya nga tinawag na independent. Bakit mo gagawing partisan? No? Ako, hindi naman ako ganun nagpapanggap na matalino. No? Pero tumatalino ako kumpara sa mga ito eh. No? Kaya mas gusto ko silang kasama kaysa dito sa mga kasama ko dito. Sorry naman. Akong bobo. So, ayun, no? Tapos, oposisyon! Ano bang ibig sabihin ng oposisyon? Sino nga ba yung opposition? Natalo ka sa eleksyon, sa Senate leadership, ikaw ay oposisyon na? Ang ibig sabihin ng oposisyon ay prinsipyo, plataforma, vision, higher purpose. Higher purpose. Hindi lower organ, no? Okay. Sabihin yan. Nako. Yan ang ibig sabihin yan, no? Tapos, oposisyon. Sino ba miyembro niyan? Di ba yan yung iimbestigahan ng ICI? No? Yan yung gusto mo magkaroon ng representasyon sa ICI? Di ba? Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Oh. Tapos, ang lakas mo. Para sabihin na ang mastermind dito sa mga banat sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Senator Joel Villanueva ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan. Siya pa daw ang mastermind sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Diba? Lakas naman ang loob mo. Lakas ka na. Subukan mo na ba makulong na isang araw? Isang araw lang, kahit isang araw. Nang walang sala? No? Yun yung mas masakit. Kaya kakapusing ka, no? Bata. No? Huwag ka masyadong magmagaling. Huwag ka masyadong manukat. Dahil pag ikaw ay sinukat, sigurado ko, parang katulad ng pelikula, ikaw ay kukulangin. Kaya, please lang. Please lang. No? Itigil mo na yung mga kabalintunaan na yan. No? Kahit papano naman, kung hindi mo irerespeto ang iyong sarili, irespeto mo ang iyong posisyon. Tama. At kung hindi mo irerespeto ang iyong posisyon,
Eh di wala nang respetuhan. No? Wala nang respetuhan. Naisip ko, No? paano na? Oo. I rest my case. Yeah. Or nagulan. Pero, Ano mo na bisa sabihin ka, Prof? tinatanong lang ng mga kung Ako dyan, downer. kung supported daw kayo doon sa pili ni Senator Trillanes for president. Uy. Naku, Ano daw? yeah. Thumbs up. Thumbs up. Action speaks louder Action than speak words. louder than no words are there. thumbs up. Pre, kung thumbs up siya, may mga pag-ganong-ganon. Pero puntahan na kaya natin talaga Ayan na. kung ano yung pinakahati ng lahat Hati-hati. sa German. Herman. Ayan. XP pala. Yan. Makinig muna kayo. Pwede kang magpaliwanag mamaya. I-save mo yan sa uli. Dahil ngayon, narito na siya. At ang kanyang nag-iisa, Yan. Herman Cut. Nag-iisa po ito. Yan. Yan. Oh, ako na ba? Di na ba? Yan. So, mga alaskador. Yan, Siyempre, narinig nyo na yung kasabihang Pilipino na ang namamangka sa dalawang Uy. sa gitna lumulubog. Yan. Favorite ni Sek yan nung mga election times. Yan ang parati nang sinasabi. May namamangka sa dalawang ilog. Yan. So marami na tayong naging poster boy at poster girl ng kasabihang ito. Pero ngayon, ang pinaka-viral at Yan. shock Viral. na nangingibabaw sa inyong mga social media feed ay si Attorney Regal Oliva. Uy. Sino yan? Ang sikat na gender equality lawyer at content creator. Hindi mo kilala yun, Sek? Hindi. Wala trending. Well, Riga. for years, matagal siyang minahal at tinanggap ng kampo ng mga pro-Duterte bilang isang matalinong boses na marunong magsalita at may tapang. Tapos nangandidato siya bilang kinatawan ng Lone Congressional District ng Mandawi City. Hindi ko alam yun. Mandawi, Cebu. Support, siya, nag-angat ng kanyang kamay. Oo. Si none other than former President Rodrigo Duterte. Uy! Okay. And Vice President Thanks Inday for the Sara intro. Duterte. Siya- Ayun, talo. Oh. Pero recently, recently. naging public enemy number 1 siya ng mga DDS. Bumaliktad na siya. What happened? What happened? What happened nga? But Naglabas kasi siya nung isang dinatawag niya na Regal POV content tungkol sa ICC. Doon niya binanggit ang mga terminong tulad ng libu-libong patayan. Yan. Hango sa dokumento ng ICC at inacknowledge niya ang legitimacy at authority ng ICC bilang isang credible international court. So syempre nahulog sa mga silya nila ang mga DDS para silang sinapak ng sarili nilang fist bump. Wapak. Tinawag nilang bayaran, traidor, malimbing at user si Attorney Regal. Matindi ang online bashing at backlash. Sa loob ng ilang araw, imagine you have to give it to the DDS online forces. They are formidable. Imagine 1.7 million followers niya, 300,000 ang nawala. nawala. Oh, 20%. unfollow, ibig sabihin. Nag-follow. Iba talaga ang online force ng DDS. Beyond debate naman yan. Ngunit sa kabilang ilog, as expected, humalakpak naman ng mga Marcos loyalists, mga PIDs, mga Yellows, human rights advocates. Sabi nila sa wakas, may abogado mula sa kabilang kampo na nagsabi ng totoo at tumayo para sa prinsipyo. So for a brief shining moment, Parang Camilot. umugoy ang bangka ni Attorney Regal, natukoy ang kurso, di ba? Saan ba ako? Yan, Nagkaroon siya ng pagkakataong tumindig. Yan. Pwede sana niyang sabihin at that point, ito ang batas, ito ang totoo. Ganon. At paninindigan ko ito kahit bakit? sino pa ang masaktan at kahit mawalan pa ako ng libu-libong followers. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari eh. Nang Nang makancel siya ng mga DDS, nagpaliwanag siya, nagpakumbaba, nagsabing na misinterpret lang daw siya. So tila umatras mula sa dating diin ng kanyang sinabi. Ang dating medyo nabahagang buntot. Dahil sa nabawasan ng Dahil powers. sa nabawasan. At doon niya naramdaman ang bigat ng kasabihang tungkol sa namamangka sa dalawang ilog. Hindi siya tinanggap ng DDS, even without apology. Dahil para sa kanila, nakita ko na yung totoong kulay mo. Hindi ganun, oo. Hindi rin siya niyakap ng mga loyalist pinks at yellows dahil para naman sa kanila, hindi mo kayang panindigan yung sinabi mo. Nagsorry eh. Hindi ka rin kapani-paniwala. Saan siya napunta? That's the thing. Lumubog. Lumubog. At dito pumapasok ang masakit ngunit totoong aral. Sa politika at public opinion sa Pilipinas ngayon, pwede kang magkamali. Yan. Pwede kang kumontra. Yan.
Pero ang hindi mapapatawad ng tao ay ang pagiging walang paninindigan. Yeah. Pwede kang tumawid mula sa isang ilog papunta sa kabila. Ang dami ng politikong gumawa niyan. Pero kung susubukan mong manatili sa gitna, isang pa sa bawat pampang, lulunurin ka ng agos. Yan. Ayun. Pero hindi bumagsak si Atty. Regal Oliva dahil nagsabi siya ng totoo. Bumagsak siya dahil sinabi niya to, tapos umatras. Yeah. That's Herman Cass. Magdili-dali. Huwag bumangga. Na. Hindi. Katulad na Yeah. Ay, ay. Blank. the survey said.